Ayan, ito na. Brigadier General Jean Pajardo. Ayan. Tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Jean Connie Pajardo, Igan. good morning, ma'am. Magandang umaga po, Sir Igan, Ma'am Apa. Connie, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Kamusta po ang ating bayan, seguridad and all after itong nangyari noong Sabado na alam nyo na, nagulo tayong lahat. Gabayan po natin kasi sa social media, ang daming Marami fake news po nagpapakalat, oo. Na nagtitipon-tipon na, yung pala, chismisan lang, General. Security, in terms of ating pong pinapatupad. Well, in terms naman po ng ating peace and order ay generally manageable naman po yung ating bansa bagamat may mga nangyayari nga po sa ating bansa, pero yung inyong security forces naman po ay on top of the situation po. Madam, may naghahanap na po ba, General, dun sa umano'y nakausap ni BP Sara? May idea ba? Oo. Syempre without giving details. Ito ba'y totoong tao? May ginagawa na pong investigation, Sir Ma'am, ang PNP sa pangunguna po ng CIDG pagkatapos nga pong ipag-utos ng ating Chief PNP na alamin po kung sino po itong tao na tinutukoy po ng ating Vice President doon po sa kanyang statement na binigay nung nakaraang Sabado po. So kasama po yan, sir, sa iniimbestigahan, ma-establish po yung identity nitong tao po na tinutukoy po. Oo. Paano kaya yun? Kasi kung may sinasabi nga si VP ngayon, hindi ba na parang taken out of logical context, malamang Pwede. hindi niya Depensa na sasabihin niya, hindi niya sasabihin talaga na may ganung tao o baka hindi nga aminin pa, hindi ba sinasabi niya parang hindi yun naman ang talagang mensahe niya. So papaano ho itong ganito kahirap na hahalugad siguro ng pangalan ng isang personalidad na may kakayanan hong gumawa ng ganyan? Well, siguro ma'am, we don't expect, with due respect to our Vice President, na ibibigay po niya Of yung course. pangalan ng tao na tinutukoy po niya. Pero malinaw ma'am doon, siguro pati po kayo ma'am ay napanood po yung kanyang pagsasalita po nung nakakaang Sabado po na sinasabi niya na she is not joking. So doon sa sinasabi niya na No joke. it was taken out of logical context ay yun po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP nga po, and I'm sure at iba pa pong ahensya ng gobyerno ay we cannot take this lightly considering na yung subject po ng threat ay yung ating presidente, yung kanyang pamilya at saka si speaker po. Sabi nga natin ma'am, yun ng simpleng tao na hihingi ng tulong sa PNP because sila ay pinagbantaan Threat, ng isang tao po ay hindi Natutulungan. natin na pinagwawalang bahala at tinutulungan po natin. How much more po itong mga individual involved po. So talagang pagsisikapan po ng PNP na maimbestigahan po ito, lalong-lalo po itong tao na sinasabi niya na hindi po natin alaw kung ito ay gagalaw on his own o meron na po itong pinaplano because of the direction and instruction given to him po. Okay, pero sa intel ba ninyo, meron talagang, una sinasabi ng Vice Presidente, parang hindi napansin yung kanya pong claims na meron siyang banta sa buhay niya. Meron ba kayong unang-una sa lahat naging intel initially na meron talaga siyang banta sa buhay itong ating Vice? On the part of the PNP, ma'am, ay wala naman po tayong natatanggap na ganyang information. Bagamat ang sinasabi nga po natin, kung meron man po na ganito, ay we are assuming and presuming na ito po ay naiparating po doon sa Vice President Security and Protection Group na nasa ilalim naman ng Presidential Security Command dahil lang ang pangangalaga po ng seguridad at ng ating pangalawang Pangulo at ng ating Presidente ay nasa pangangalaga po ng Presidential Security Command. So kung meron man po talaga existing and current threat against the life of our Vice President, ay sana na i-communicate po ito sa Presidential Security Group para nakagawa po sila ng aksyon. General Pajardo, meron ba tayong nagbabantay kina Attorney Lopez at Acosta nasa Veterans Memorial Medical Center? Mga ano po to, taga-OBP? Yes po sir, dahil ito naman po ay bilang pagsunod po sa kautusan na nilabas po ng Kongreso, ang particular po na nandyan po ay yung pong mga miyembro po ng Legislative Security Bureau ng Sergeant at Arms ng Congress. Pero on the part of the PNP sir, we are providing po area security, particularly sa labas po ng Veterans Hospital po. I see. Pero yung ating dapat bantayan natin yung dalawang yun. Ito, may mga bago na naman din pahayag ang ating dating Pangulong Duterte na nag-uudyok, parang gano'n ang dating na wag suportahan. na wag nang suportahan ng administrasyong ito dahil Adik.
may ganyong pahayag at Sila lang makakalutas daw. kumbaga parang sira na, di ba? Parang ganon ang pamamalakad. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Sa PNP ba? Everyone, on the- tapat pa rin. loyalty. Oo. Yes po sir, on the part of the PNP, we always say it po na we remain apolitical and non-partisan at pangangalagaan po natin ang konstitusyon at re-respetuhin po yung mga duly constituted authorities po. So again, with due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita dahil sa ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, ang ating security forces po ay remain on top of the situation sa kabila po ng mga ganitong political bickerings and noise po. Wala naman ho kayong intel na parang may mga nagkukumpul-kumpulan na for sabihin na natin kasi may mga nagtatawag 'di ba sa mga social media ng pagtitipon bilang suporta people sa power VP. daw, madam. Oo. Sa ngayon po ma'am ay wala na po na tayong namomonitor pa na seryosong banta laban sa ating seguridad pero hindi po tayo nagkukumpiyansa. We are maintaining our proactive stance at Thank you. security measures is being implemented to make sure na hindi po tayo malulusutan ng mga ganitong banta po sa ating seguridad. Opo. May General, thank you po. Parang Ano? hingit ko lang parang Sige. may nadulas kasi si VP Sara, 'di ba? Na? Doon sa kanyang sinabi na nakalabas na daw ng bansa si dating presidential spokesman Oh? Harry Roque. Oo. May impormasyon ang ba kayo? sabi, Ang sabi ng NBI po kanina ay nakalabas na pero they're still confirming it. Pero sa PNP po ba may impormasyon ho ba kayo? We are coordinating with the Bureau of Immigration to confirm nga po yung reports po na yan na nakalabas na nga po ng bansa si Attorney Harry Roque po ma'am. Talaga. Kasi initially, 'di ba yung asawa niya kinumpirma na nasa Diba? labas na. Ang flight parang guilt. Ang Alam mo na. sabi ni VP ayaw naman talaga sana daw ni Secretary Harry Roque noon na umalis dahil sa mga anak niya pero napilitan umalis na ng bansa. So siya Alamin mismo natin kay General, kukumpirmahin pa Oo, nila. kumpirmahin General, pa, salamat oo. po Ingat po kayo. Thank you po. Maraming salamat po sir mga umaga po. Police Brigadier General Jean Pardo, PIO Chief at tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang dami kasing Hilingan, walang pinoprotektahan.